Sa pag-upo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang ika-17 Pangulo ng Pilipinas, maraming Pilipino ang nagtanong, ano nga ba ang direksyon ng bansa sa ilalim ng kanyang pamumuno? Sa gitna ng krisis sa ekonomiya, mataas na presyo ng bilihin, epekto ng pandemya, at banta ng climate change, isa sa mga pinakamahalagang sukatan ng kanyang administrasyon ay ang mga proyektong kanyang itinutulak bago matapos ang kanyang termino. Ang mga proyektong ito ay hindi lamang pansamantalang solusyon, kundi mga hakbang na may layuning mag-iwan ng pangmatagalang epekto sa ekonomiya, infrastruktura, at kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pangunahing proyekto at programang itinutulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago matapos ang kanyang termino, mula infrastruktura, agrikultura, enerhiya, edukasyon, hanggang sa digital transformation ng gobyerno. Alamin natin kung alin sa mga proyektong ito ang may potensyal na tunay na magbago sa takbo ng bansa. Kung interesado ka sa mga ganitong usaping pampulitika at pambansa, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating talakayan. Isa sa pinakamalaking haligi ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay ang Build Better More program na nagsisilbing pagpapatuloy at pagpapalawak ng naunang infrastructure agenda ng pamahalaan. Ngunit sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, mas binigyang diin ang kalidad, sustainability, at mas malawak na saklaw ng mga proyekto. Layunin ng programang ito na palakasin ang koneksyon ng iba't ibang rehiyon sa bansa upang mapabilis ang daloy ng produkto, serbisyo, at tao. Kabilang sa mga prioridad na proyekto, ang konstruksyon ng mga expressway, national roads, at malalaking tulay na magdudugtong sa mga lalawigan na dati mahirap marating. Sa ganitong paraan, nabibigyan ng mas malaking oportunidad ang mga probinsya na makilahok sa pambansang ekonomiya. Hindi lamang Metro Manila ang sentro ng kaunlaran, kundi pati ang mga rehiyon sa Visayas at Mindanao. Malaki rin ang papel ng mga flood control projects sa ilalim ng Build Better More. Dahil madalas tamaan ng malalakas na bagyo ang Pilipinas, layunin ng administrasyon na bawasan ang pinsala sa ari-arian at kabuhayan ng mga mamamayan. Ang mga proyektong ito ay hindi lang proteksyon laban sa baha, kundi proteksyon din sa ekonomiya ng bansa. Sa kabuuan, ang infrastruktura ang nagsisilbing pundasyon ng iba pang sektor. Kapag maayos ang kalsada, tulay, at transportasyon, mas nagiging epektibo ang kalakalan, agrikultura, turismo, at industriya. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na itinutulak ng Administrasyong Marcos Jr. ang malalaking proyekto sa infrastruktura bago matapos ang kanyang termino. Isa sa mga matagal ng problema ng bansa ay ang matinding traffic congestion, lalo na sa Metro Manila. Dahil dito, malaking bahagi ng mga proyekto ni Pangulong Marcos Jr. ay nakatuon sa modernisasyon ng transportasyon, partikular sa railway systems. Kabilang dito ang Metro Manila Subway Project, North-South Commuter Railway, at ang pagpapalawak ng LRT at MRT lines. Ang mga proyektong ito ay layong bawasan ang oras ng biyahe ng milyon-milyong manggagawa araw-araw. Kung dati inaabot ng ilang oras ang pagpasok sa trabaho, inaasahang mapapaiksi ito kapag naging ganap na operational ang mga railway projects. Bukod sa kaginhawaan, malaking tipid din ito sa gastos ng mga commuter. Hindi rin nakalimutan ang modernisasyon ng mga paliparan at pantalan. Sa pagpapabuti ng mga airport facilities at seaports, mas napapalakas ang turismo at kalakalan. Mas maraming turista ang hinihikayat na bumisita sa bansa at mas nagiging epesyente ang pag-export at import ng mga produkto. Sa pangmatagalang pananaw, ang maayos na transport system ay hindi lamang solusyon sa traffic, kundi isa ring hakbang tungo sa mas disiplinado, mas produktibo at mas maunlad na lipunan. Ito ang isa sa mga proyektong nais makitang
maramdaman ng mga Pilipino bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos Jr. Isa sa mga pinakasensitibong issue sa bansa ay ang pagkain, lalo na ang bigas. Sa simula ng kanyang termino, personal na pinangasiwaan ni Pangulong Marcos Jr. ang Department of Agriculture upang tutukan ang food security ng bansa. Layunin ng administrasyon na pataasin ang lokal na produksyon ng pagkain at bawasan ang pag-asa sa imported goods. Kabilang sa mga proyekto ang pagpapalawak ng irrigation systems, farm-to-market roads, at paggamit ng modernong teknolohiya sa pagsasaka. Sa pamamagitan nito, mas nagiging produktibo ang mga magsasaka at mas bumababa ang gastos sa produksyon. Mayroon ding mga programang nagbibigay ng binhi, makinarya at pautang sa mga magsasaka upang mapalakas ang sektor ng agrikultura. Mahalaga ang farm-to-market roads dahil pinapabilis nito ang pagdadala ng ani mula bukid patungong pamilihan. Kapag mas mabilis ang transportasyon, mas sariwa ang produkto at mas mataas ang kita ng mga magsasaka. Sa ganitong paraan, hindi lamang ang magsasaka ang nakikinabang, kundi pati ang mga consumer. Ang mga proyektong ito ay kritikal dahil direktang naaapektuhan nito ang presyo ng pagkain at pang-araw-araw na gastusin ng bawat pamilyang Pilipino. Ito ang isa sa mga sektor na inaasahang magbibigay ng konkretong resulta bago matapos ang termino ng Pangulo. Malaking hamon para sa Pilipinas ang mataas na singil sa kuryente at ang kakulangan sa sapat na power supply. Dahil dito, isa sa mga pangunahing proyekto ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay ang energy security. Kabilang dito ang pagpapalawak ng renewable energy tulad ng solar, wind at hydroelectric power. Layunin ng mga proyektong ito na gawing mas abot kaya at mas malinis ang enerhiya sa bansa. Sa pag-akit ng mga lokal at dayuhang mamumuhunan sa energy sector, inaasahang madaragdagan ang power generation at bababa ang presyo ng kuryente sa pangmatagalan. Kasabay nito, binibigyang pansin din ang climate-resilient infrastructure. Dahil sa lumalalang epekto ng climate change, mas pinapalakas ang mga proyektong may kinalaman sa disaster preparedness, tulad ng flood control, evacuation centers, at early warning systems. Layunin ng administrasyon na mas handa ang bansa sa mga sakuna at mas kaunti ang magiging pinsala sa buhay at kabuhayan ng mamamayan. Ang mga proyektong ito ay hindi agad ramdam, ngunit may malaking epekto sa hinaharap ng bansa. Ito ang mga hakbang na naglalayong tiyakin ang seguridad at katatagan ng Pilipinas sa mga susunod na dekada. Hindi magiging ganap ang kaunlaran kung hindi mapapalakas ang edukasyon at kalusugan. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., patuloy na isinusulong ang learning recovery programs matapos ang pandemya. Kabilang dito ang pagtatayo ng mga silid-aralan, pagsasanay ng mga guro, at digitalization ng learning materials. Sa sektor ng kalusugan, pinalalakas ang universal health care sa pamamagitan ng modernisasyon ng mga ospital at rural health units. Layunin nitong masigurong may access ang bawat Pilipino sa dekalidad na serbisyong medikal, lalo na sa mga liblib na lugar. Kasabay nito, isinusulong ang digital transformation ng gobyerno. Sa pamamagitan ng online systems at e-governance, layunin ng administrasyon na bawasan ang red tape at gawing mas mabilis at transparent ang serbisyo publiko. Kapag ganap na nais sa katuparan, mas magiging madali para sa mga mamamayan ang pakikipagtransaksyon sa gobyerno. Ang mga proyektong ito ay nakatuon sa tao, sa kakayahan, kalusugan at dignidad ng bawat Pilipino. Sa kabuuan, ang mga proyekto ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bago matapos ang kanyang termino ay nakatuon sa pangmatagalang kaunlaran ng bansa. Mula sa infrastruktura at transportasyon hanggang agrikultura, enerhiya, edukasyon at digital government, lahat ng ito ay may layuning ihanda ang Pilipinas
sa mas matatag na kinabukasan. Ang tanong ngayon, alin sa mga proyektong ito ang tunay na mararamdaman ng mamamayan at alin ang mag-iiwan ng pangmatagalang marka sa kasaysayan? Kung nagustuhan mo ang ganitong klasing diskusyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Ngayon, nais naming marinig ang iyong opinyon. Sa tingin mo, alin sa mga proyektong ito ang pinakamahalaga para sa kinabukasan ng Pilipinas? I-comment mo sa baba at makilahok sa talakayan.